Ang vlog na ito ay para sa mga tropang 5'9" o security practitioners. At ito ay tungkol sa principles of physical security. No? Importante kasi ito na malaman natin. But before I proceed, I would like to emphasize that physical security is built upon a set of core principles to protect assets from any kind of unauthorized access, damage, or harm. So actually, ito ay 8. At ito ay batay sa ating, siyempre, nasaliksik, no? Habang nasa industriya tayo at batay na rin sa sariling eksperyensya. And take note that this principle serves as foundation for designing, implementing, and maintaining effective security systems and operations in your workplace. No, gaya ng nasabi natin, 8 ito. Una, na principle is deterrence. No, when we say deterrence, this is a way of discouraging potential intruders or offenders from any attempt of access, unauthorized access, or criminal activity, di ba? In the establishments. Of course, using barriers, di ba? When we say barriers, dalawa yan, no? The physical barriers and psychological barriers. Yan. So, ang example nito, yung mga signs, lighting, presence of cameras, at siyempre, presensya ng tao. No? Yun lang, ganun lang kasimple yun. No? Pangalawa is detection. No? When we say detection, this is the process of identifying, di ba? Kasama na yung pag-response to any unauthorized access or any kind of suspicious activity in real time using alarms, sensors, surveillance cameras, and of course, human barrier or guard patrols. No? Simple lang naman ang detection, pero may proseso kasi dyan. No? Hindi pwedeng sabihin lang natin na detect. No? Hindi ganun kadali yun. May proseso dyan. Of course, bago mo ma-detect ang isang bagay o sitwasyon, kailangan mong dumaan sa identification. Kailangan, you need first to identify using your 5 major senses basing on the physical features and characteristics of that things, person, or situation. Pag magawa mo yung prosesong yon, that's the time na ma-identify mo. At kapag na-identify mo na, masasabi na natin na detection yon. So, take note of that. No, ang pangatlo is yung delay. Simple lang naman ang explanation nito. Kung hindi man natin mapipigilan, at least madidelay natin. Di ba? To slow down the progress of intrusion. Ganun lang kasimple. Mas patagalin. Kasi posible yun na pag tumagal yung intrusion, pag madelay, magagawa na natin yung detection. Di ba? Ganun lang kasimple yun. Kasi, siyempre, sa physical security kasi, expect the unexpected. Di ba? Yung lumang principle yun na sa dami-dami man ng mga protection, siyempre na pipenetrate yan. Dahil sino bang gumagawa ng protection? Tao din. Sino bang nagpipenetrate? Tao din. In other words, na pag-aaralan lahat. So, take note of the word slow down. Words slow down. No, to delay, of course, at least ma-slow down, mapatagal sa Tagalog. Pang-apat, denial, no? When we say denial lang, deny lang naman natin dito is, siyempre, yung pagpasok, pero ang main concern natin dito is to control the access of unauthorized individual or intruder in gaining entry into the establishment, di ba? Being or establishment as target. No? So kailangan nating i-deny, no? Tandaan natin, take note of the access controls. At siyempre, pag access control yan, di ba? Layer kasi yan di ba? The perimeter security, tandaan natin yun, di ba? The exterior,
building exterior, and the building interior. Gamitan yan lahat ng, di ba, security protection, di ba, sa pamamagitan ng paggamit ng equipment, di ba, kagaya ng simple na ID system, biometric system. Pero importante yung tao kasi siya yung nag-i-implement, no? Sa lahat ng protective equipment, importante yun na may tao. Tandaan natin yun na mag-implement. At meron sistema na sinusunod ng tao sa pag-implement. Pag wala yun, hindi magiging efficient at effective ang security operations o yung physical security ng establishment nating binabantayan. Okay, so that is denial. Number 5 naman is itong response. Di ba? Ito yung reaction, no, appropriate reaction ng ating mga security practitioner. Di ba? Or yung mga na-design natin na protective security equipment, kagaya ng automated systems, no, in case na magkaroon ng intrusion. Di ba? And after the intrusion or incident. Kasi ang response naman, hindi lang naman yung ongoing eh. Di ba? Kailangan din yan after, no? The incident, after the intrusion, no? Di ba? Purposely to restore order. Kasi pag na-restore natin, immediate na, kung napasok man tayo at nangyari, at least immediate, ma-restore natin yung order para bumalik sa normal operations. Ganun pa rin yun eh. Pero siyempre, mas maganda na doon tayo sa naunang principles, di ba? Denial, detection, delay, di ba? Deterrence. Medyo na kasi ang response, kumbaga na kompromiso na, di ba? Yung layer ng ating physical security, pero at least, di ba? Reactive na kasi ito, hindi na preventive, hindi na predictive. Pero at least meron pa rin tayong magagawa. Kumbaga sa damage, less damage, di ba? Kung maganda ang response. No, yun yung number 5. Ganon din itong recovery. 'Di ba? Ganon din, no? Paano natin i-recover, 'di ba? Yung sitwasyon after na mangyari ang isang insidente o intrusion. Of course, may mga procedures ito. And when we say procedures, dapat nakalagay yan doon sa security plan. 'Di ba? After the occurrence of security breach, disasters, losses, and so on and so forth, di ba? What are the designed procedures to restore the normal operations of the establishment? Yun, kaya nga importante din itong recovery as principles of physical security. Nakalagay ito doon sa security plan. Pag ma-assign ka sa isang detachment, tignan mo ang security plan. Di ba? Unang titignan is yung security survey kasi nakalagay doon yung yung post duties and responsibilities mo, at titignan mo rin no yung security plan kasi nakasaad doon lahat ng plano kung paano poprotektahan ang establishmento kung saan nandun ka na nagjo-duty. No, that is recovery. Yan yung pang-anim na principles of physical security. Number 7 is yung defense in depth. Ito yung luma pero hindi natin pwedeng alisin to kasi very important. Defense in depth. When we say defense in depth, that is barrier after barrier. Di ba? In other words, it is a layer of multiple security measures to create redundancy of protection. Di ba? Para magawa natin yun, of course, maglagay tayo ng maraming depensa or barrier. Di ba? Combination pa rin yan ng physical security o ano bang tawag doon ng physical barriers kagaya ng perimeter barrier, di ba? Sabayan yan ng electronic barrier, ilalagay natin doon sa second layer. At saka siyempre yung sistema, di ba? Yung security system na i-implement pala, no? Kasama na diyan of course yung when we say sistema kasi halos nandun na sa last layer of barrier. Ano na 'yon? Nakasama na 'yon doon sa interior defense. At wag nating kalilimutan, siyempre laging may tao diyan kasi ulitin ko, tao ang
pinaka-importanting barrier. Pero huwag nating kaligtaan na kailangan kapag may tao, may sistema. Kasi useless yung mga protective barriers na ito kung walang tao mag-implement at walang sistema na susundin. No? So tandaan natin yung defense in depth. At ang pangwalo, ito yung integration ng lahat ng klase ng physical security. No? At it is important to ensure that all components of physical security must work together, di ba? Harmoniously to attain or to perform maximum effectiveness and efficiency ng organization, di ba? Ng security detachment na nagbabantay, nangangalaga sa establishment, di ba? Of course, kasama ka doon kung ikaw ay security guard at security officer. So, ganun lang kasimple yun, no? 8 na principles of physical security. And hopefully, tandaan ito kasi usually dito lang naman gumagalaw, no? Lalong-lalo na sa mga security supervisors, no? Tandaan nyo ito, kung mayroon mang kulang dito, siyempre, manggagaling na yan doon sa sarili mong eksperyensya kasi doon ka talaga mahasa at matututo. But ito na yung basic na kailangan, huwag nating kalilimutan kasi dito lang tayo maglalaro. Napakahalaga ito na tandaan natin kapag tayo ay isang security practitioner. So, next time mag-share ulit tayo ng mga security topic pa na sa tingin natin importante sa ating mga tropa. Hanggang sa muli.